So ayan, dito tayo ngayon sa second floor ng ating one-story building kung saan pinapatuyo natin yung briquette. So katitila lang ng ulan. So kung mapapansin nyo, basa pa yung paligid. So kung mapapansin nyo sa likod, ito yung patuyuan ko ng briquette. Napapansin nyo, may trapala ko nilagay. Basa pa siya. So, problema, siyempre pag maaraw, maganda. Pero pag maulan, ang ginagawa natin, tinatakpan natin. Ang problema, yung dito, hati ho siya. Ibig sabihin sa gitna, pag umulan, may tulo. Then, danasan ito, may mga butas. Lumulusot yung tubig ulan. Okay? So, ang gagawin natin ngayon, papalitan na ho natin. So, re-receive lang. Kadarating lang ng in-order nating UV plastic from Shopee. So, papalitan na ho natin ito. So, isang buto, babalutan niya lahat ng drying rack. So, hindi na natin kailangan ng kung may maulan, sasalansan natin. Kasi ito UV plastic. So, ibig sabihin, kahit matakpan ito, tatagos pa rin yung init ng araw. Or yung sikat ng araw. Okay? So, ito ang gagawin natin. Okay, so ano na natin, buksan na natin ang laman na ito. So ang in-order ko is 4 meters by 10 meters. So bakit gano'n ang in-order ko? Ang haba na ito is 4 meters. And then yung taas, isang plastic na ito, mababalot natin ng dalawang drying racks. So enough na yan para dito. Okay, kaya buksan na natin. Yan. So ang gagawin natin ay tapasin na lang natin ito. So ito 4 meters na ito banda. Dito na lang is tapasin natin ito 5 meters. Okay? Okay, so nalipat tayo dito sa taas ng kung masyadong maliit yung area na yon. So dito natin nilalatan UV plastic para makabuelo tayo. Masyadong masikip doon sa ating second floor. So dito natin pupunin ito sa tamang sukat. So nailatag na natin ng maayos itong UV plastic. So pakita ko lang kung gaano kalaki ito. Ayan. UV plastic po yan. 4 meters by 10 meters. 4 meters pa gano'n, 10 meters pa ganyan. Tatabasin na ho natin ito para magkasya dun sa natin, sa drying rack. So ayan o. Papalitan na ho natin yung mga trapal. Okay. Dahil mahirap yung maaraw, tatanggalin mo yung UV plastic. Tapos pag umulan, ibabalik mo na naman. Kung nakakapagod, dapat ano natin, gagawin natin yung mas mabilis na paraan na mas madali. Ito na lang, kahit permanente yan, okay lang. Kasi tatagos naman yung init o yung sinag ng araw. So ito po, tapasin na ho natin yan. Okay, so gupitin na natin. Sama na kayo. Sama kayo sa vlog. Okay, so pinupi na natin ito. So tama yung sukat. So 4 meters by 10 meters. So, hindi tayo dinaya ni seller from Shopee. Kailangan natin ng mga 4.8 meters. Pag naging 4.8 na, doon na natin puputulin. So ayan na, i-ano na natin. Ayusin na natin dahil baka mukhang uulan na naman. So, natin na natin sa dalawa itong UV plastic. So, meron na akong 5 meters by 4 meters. Okay, so pupuntahan na natin yung drying rack at papalitan na natin ito trapal o tarpaulin na kung ano mang ginamit kong pagtakip dun sa ating drying rack. Okay, so ito yung UV plastic na takip natin. So, pakita ko lang yung problema. So, ito yung butas. Ayan. Ito yung trapal. So ano na to, siguro mga pa 2 months na rin or pa 3 months na rin. Yan, dahil maulan, ayan, kinakalawang na ho siya. So that is very bad. Dapat hindi kinakalawang to kasi humihina yung tibay. Darating ang panahon, mabubutas yan. Dahil wala tayong budget, tingnan muna natin na pintura. So ang ano natin, corrective action, is tatakpan na natin ito. Okay, so papalitan na natin ito. Ito yung mga ulit. Ito, medyo basa-basa pa to. So yun na to nung nakaraan. Maganda yung sinag ng araw. Pero dahil umulan kanina, basa ulit. Okay? So pangit yun, dapat if tuyo na talaga. So yan yung gagawin natin. Tatanggalin na ho natin to.
Ganito ang itsura ng drying rack kapag walang nakatalukbong na trapal o ano mga cover. Imagine ninyo kung umulan, tas walang harang, pantakip, basa lahat yan. Buti na lang meron nito, yun ang ilalagay natin dito sa taas. So, lagay na natin yung UV plastic dito sa drying rack at ito na ho ang itsura. Ganda, no? So, the rest, okay ako. Medyo napasobra lang yung mga putol natin. Pero okay na okay siya. Siguro, maglalagay na lang ako ng isa pang ganito dito. Then, pati dito. Ganito ang itsura ng ating drying rack pag nabalutan na. Sa kabila rin, dadagdagan ko rin para pwede na tayo gumawa. Maraming briquette, i-cover na drying rack. Kada isang rack, estimate ko is 600 kilograms sa briquette ang kayang i-handle. So, dahil may dalawa tayo, times 2, yan ay 1,200 kilograms. Next project na lang, turahan na lang natin ito kapag may budget. Pero the rest, okay na siya.